Paano kung sabihin ko na ang Catholic Bible ay may 73 books? Hi, it's your bro Tom Tom na naghahatid sa inyo ng mga kaalamang pang magpakailanman. Ito ang Katikiserye. At sa video na to, pag-usapan natin ang The Catholic Bible. Ang Biblia ay tinuturing natin na salita ng Diyos. Pero bukod sa pagiging salita ng Diyos, ito ay isang aklat ng kwento ng Diyos. Isang aklat na nagkukwento patungkol sa pagpapakilala ng Diyos sa atin. Marahil natanong mo na kung sino ba ang nagsulat ng Biblia. Well, ang nagsulat ng Biblia ay iba't ibang mga tao. Iba't ibang mga tao from different generations. At ang intention nila ay magkwento. Sinulat nila ang Biblia kasi gusto nilang i-share, gusto nilang ikwento ang mga karanasan nila kasama ang Diyos. At sa panahon natin ngayon, kailangan nating malaman ang kwento ng Biblia. So, ano nga ba ang mga aklat sa Biblia? By the way, ang Biblia ay binubuo ng dalawang tipan, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ang lumang tipan ay ang tipan na ginawa ng Diyos sa kanyang bayang Israel. At sa bagong tipan, o in English, the New Covenant, ay ang kasunduan o ang pagliligtas ni Jesus sa sangkatauhan. Let's talk about the lumang tipan. Ang lumang tipan ay binubuo ng 46 books. Sa Catholic canon, ito ay 46 books. Nangunguna dyan ang tinatawag na Pentateuch. Ang Pentateuch ay ang unang 5 libro sa Biblia. Unang aklat ay ang Genesis o ang origin o pagsisimula o in the beginning. Ang ikalawang aklat ay ang Exodo o ang pag-exit, paglabas, paglaya ng mga Hebreo mula sa kamay ng mga Ehipto. Levitico, mga bilang o in English Numbers, at Deuteronomio. Kasunod naman ay ang mga historical books. Nangunguna dyan ang aklat ni Josue, ang aklat ng mga hukom, ang aklat ni Ruth, unang aklat ni Samuel, sequel ng aklat ni Samuel, unang aklat ng mga hari at ang ikalawang aklat ng mga hari, unang aklat ng kronika at ang ikalawang aklat ng kronika, aklat ni Ezra, ang aklat ni Nehemias, ang aklat ni Tobit, ang aklat ni Judith, di ba ito yung deadline ng bayarin? Ang aklat ni Easter, ang unang aklat ng Makabeo, at ang ikalawang aklat ng Makabeo. Ang aklat ni Job, mga awit, mga kawikaan, ang mga ngaral, ang awit ni Solomon, ang karunungan ni Solomon. Ang karunungan ni Jesus, anak ni Sirach, Ecclesiastico. At dito naman tayo sa mga aklat ng mga propeta. Unahin natin ang aklat ni Propeta Isias, aklat ni Jeremias, mga panaghoy, ang aklat ni Baruch, aklat ni Ezekiel, ang aklat ni Daniel, ang aklat ni Hosea, ang aklat ni Joel, ang aklat ni Amos, ang aklat ng Obadias, kung saan ito ang pinakamaikling libro ng Biblia. O, di ba? Isang page lang, libro na. Ang aklat ni Jonas, ang aklat ni Mikas, ang aklat ni Nahum, ang aklat ni Habakuk, ang aklat ni Zephanias, ang aklat ng Hagay, ang aklat ng Zacarias, panghuli, ang aklat ng Malakyas. Dito naman tayo sa Bagong Tipan. Ang Bagong Tipan ay nakafocus sa kwento ni Jesus. At ang unang mga aklat dito ay ang mga Ebanghelyo. Ang mabuting balita ayon kay Mateo, ayon kay Marcos, ayon kay Lucas, ayon kay Juan. Kasunod naman ay ang mga gawa ng mga apostol. Katapos noon ay ang mga sulat ni San Pablo. At mauna dyan ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sa mga taga-Korinto, sa mga taga-Korinto ulit, sa mga taga-Galacia, taga-Efeso, taga-Filipos, taga-Colosas, unang sulat sa mga taga-Thessalonica, dalawang sulat sa mga taga-Thessalonica, unang sulat para kay best friend Timoteo, at ikalawang sulat para kay best friend Timoteo, sulat para kay Tito, sulat para kay Filemon, at ang anonymously authored ang sulat sa Hebreo. Kasunod naman nito ang mga Catholic letters. Sisimulan niya ni Santiago, unang sulat ni San Pedro, ikalawang sulat ni San Pedro, unang sulat ni San Juan, ikalawang sulat ni San Juan, ikatlong sulat ni Juan, ang sulat ni Judas, at ang huling aklat ng Biblia ay ang aklat ng pahayag. Yun ang mga aklat
sa Catholic Bible na kung titingnan natin ay isang buong kwento kung paano nagpakilala ang Diyos sa atin. At napakagandang basahin ang librong ito dahil kinukwento niya sa atin maging sa panahon natin kung paano ba nagpakilala ang Diyos sa atin. Ikaw, kilala mo na ba ang Diyos? Magbasa ka ng Bible. Kung nagustuhan niyo po ang mga ganitong content, pwede niyo po akong i-follow, i-like, and share ang post na to at kita-kits sa susunod na katekiserye.